isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Ang ganda ng lugar natin. No? Dito tayo sa Q-Hub. Binanggit ko na, Q-Hub. Tapos may billiards, may mga nagdadarts. Ang popogi ng mga nagdadarts. Mga sports. Yan ang pag-usapan naman natin ngayon mga kabisyo sa pagnenegosyo. Ang sports, negosyo ng sports. Ang daming pwedeng pasuking negosyo pagdating sa sports. Sabi ko nga, di ba, sa unang lecture natin sa Vision Pagnenegosyo, bawat kibot ng buhay natin, may negosyo. Kaya kahit ang sports, talagang negosyo yan. No? O anong mga pwedeng pasukin dyan na negosyo? Number one, no? Yung syempre, yung mga damit, yung mga kasuotan, no? Yung mga, kahit headband, no? Sapatos, no? Lahat yan, negosyo yan. Pwede nating pasukin yan. Pwedeng pa-customize, pwedeng bili-bili na lang, ready-made na. At ngayon, pwede rin talagang, may mga branding na pwedeng ilagay ron. Or meron kang company na nag-i-sponsor, nakalagay yung logo dun sa mga damit-damit mo. Negosyo rin yun. Number 2 na negosyo. Anong meron? Yung mga trainings. Di ba? Bago ka maging professional, bago ka sumikat talaga, bago ka gumaling. Ang dami mo mga trainings na sasalihan. Simula bata pa, may negosyo rin yan, no? Pangatlo, yung mga katulad nito, facility management, no? Meron kang ganito na, ito nga, maganda nito, pinagsama niya, restaurant, bar, tsaka yung mga sports na ganito, na pwede ngayong pagkakitaan, no? Meron kang mga palaro na ganyan na, tapos, meron kang mga kain-kainan, inom-inuman, ang gandang negosyo. Ano pa, pang-apat na negosyo? Yung tinatawag na pwede ka rin magpa-tournament. Yan, katulad ng mga malalaking mga sports na napapanood natin, talaga yung mga liga na yan, kumikita sila dyan. Yung mga bawat team, no? Merong may-ari niyan na pinopromote nila, at yung bawat team may mga produkto o yung mga merch na ngayon nabibili at nagkakaroon ng negosyo doon, no? Alam nyo, ang daming pwedeng pasuking negosyo, business. Pati nga, kung tutuusin, yung mga marketing side din ng mga sports. Anong ibig sabihin ng mga marketing na ganyan? Binanggit ko yung branding ng isang company, no? Sumusuporta, tumutulong sa isang athlete, no? Tapos ngayon, nakikilala yung kanyang produkto, yung kanyang company. Ano pa? Meron din, kung tutuusin, ikaw naman yung mga tagabalita, mga media, broadcasting. Ikaw yung magbablog ka ng mga nangyayari. Ang gandang negosyo rin yan, no? Maraming kumikita dyan. Siyempre, mag-a-analyze ka rin dyan. Ano pa? Yun nga, yung analysis, yung sports tech. Anong ibig sabihin yan? Ano yung mga data, yung pag-a-analyze, no? Yung sports tech, yung mga analysis, pwedeng gagawa ka ng mga program, mga software, no? Na kung saan, mabebenta mo ngayon yun. At ngayon, paano mag-i-improve pa yung mga athletes? Ang daming pwedeng negosyo. Alam ba ninyo, yung mga events din, hindi lang basta tournament, no? Gagawin mong events siya ngayon sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, katulad ng Olympics. Yung Olympics, ang target niyan sports, pero bago naman naging Olympics, paligid niyan, kaakibat niyan, ang daming mga negosyo. Yung mga hotel, airfare ng mga athletes, ng mga manonood, negosyo na rin yan. Alam nyo mga kabisyo, talagang dapat matuto talaga tayo ng pagnenegosyo. Ma-analyze ang mga nangyayari sa kapaligiran natin, paano kumikilos, paano ang kitaan, kung paano ang mga bentahan, at kung paano pa mas mapopromote, matutulungan yung iba nating mga existing na negosyo. Ang sports, pwede mong gawing tool para mas mapalago mo kung anong merong existing na negosyo. Kahit na maliit kang negosyante, maganda maisip mo na yung sports. Katulad, may bakery ka. Di maganda, sponsor ka na ng basketball team dun sa barangay ninyo at napopromote yung bakery mo. Yan! Kailangan tuloy-tuloy sa pag-aaral sa mga nangyayari sa kapaligiran. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Lalaro na ako. God bless! Bye-bye!